Malipayong buntag natong tanan. Kumusta man ta karon? Hello, kumusta man ta? Okay ra ba? Amen ba? Ang uban amin na da pero hangtod karon na wa pa ginakamove on. Wa pa ginakamove on sa bagyo. Na? Nagya po mga kahadlok. Ang uban kanato hangtod karon nalisang pagyapon human sa bagyo. Tinuod ba? Dili lang aminin, pero tinuod gina siya, na? Kinsa makuno dili malisa nga niya na, ang mga butanga, na? Makita nimo ang mga pangitabo sa atong palibot. Pero salamat kay bisan patunod sa atong kalisang ang Ginoo nagauban og nagapanalangin kanato o magapadayon sa pagpanalangin kanato nining higayon na. Amen ba? Nining nga buwan na nag-iskot ta sa atong tema may tungod sa bagong tuig, bagong mga hagit, o ang katapusan Ginoo, no problem. Are you sure? Hello? Okay? O hinaot ko nga kini, nga mga butang nga atong tema, magapalig-on kini sa atong pagtuo, o magahatag kini sa tuwa, o maayong pagiya o kaalam sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kaya nasayod ko, sama sa ako gingon, nga bisan tinuod magaingon ka nga okay ra ko, maayra ko, pero hangtod karon sa imong kinabuhi naagyapon ka nagasagubang nini mga hagit sa kinabuhi ug bisan pa mga trauma nga napangitabo sa imong kinabuhi. Dili lang kay usa ka na ang mga pangitabo kundi daghan nga mga pangitabo. Dasay ginatawag nato nga dunay tay mga traumatic nga ma-experience. Ang pangutana, unsa man ang trauma di ay? Ang trauma, gikan na sa pinulungan nga Grego, but pasabot, samad. Nga every event sa atong kinabuhi, dunay mga samad nga ibilin ka na. Whether we like it or not. Diba? Muna tawag na ito mga traumatic events sa atong kinabuhi. Usay, mga gagmay, mga samad, mga dagkong samad, nga usay, dili na itong panambalingon, unya, magkadugay, magkadako ka na, mahimo ka na siya nga, dakong damage sa atong kinabuhi, ilabi na sa atong adlaw lang ang pagkinabuhi. That's why we need the Word of God nga may magagiya, magatudlo ka na ito. Unsaon ako pagtambal kining mga samad sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. That's why we need the Word of God. That's why usay sa unang mga panahon sa gagmay pa ko, magaingon ta, New Year, yehey, Happy New Year! Pabuto na yun. Kaya nga, New Year! Say makapangutaan na ta, New Year na pod. Murag dili na nimo ma-feel karon ang New Year. No? New na lang, wala year. Saya ata na, New Year. New challenges. Bago na pong hagit. Ang pangutan na to, unsa na po mga hagit nga atong maagihan karong bagong tuig o kining tuiga, unsa na po mga hagit. Okay? Nasaya ta dunay mga hagit, pero ang problema is unsa ka nga klase sa hagit kini nga atong atubangon na pod. That's why muna sa natawag na to yung makahatag kini kanato kalisang o kahadlok. Usay unsa may buhaton nako, andam ba ko, na? Unsa may himuon nako. Pero ang last dia nga phrase gingon siya is no problem. No problem. Nganong no problem man? Ato ka na may isgutan karon. O nga hinaot ko, ang akong tumong sa mensahe ni nga ako ihatag sa matag usa karon kanato. Nginaot ko nga maabot man gid ang bagong tuig sa atong kinabuhi o mga bagong hagit sa atong kinabuhi, maingon nga mahimo kini nga dili natong problema. O ginaot ko nga hiniguman ining message magauli ta og mangita og challenges sa atong kinabuhi. Amen ba? Niguli na to karon mangitag challenges, asa man ang mga challenges. Okay, wala ko ga-joke dere, tinuod na. Na? Ngayon uli ni mo karon mangita ikag challenges sa imong kinabuhi. Asa namang mga challenges. Okay? Nga naman na, tungod kay importante kini ang pulong sa Ginoo, magatudlo ka nato, magagiya ka nato, magalig-on ka nato, o magatabang ka nato sa pagatubang nini mga challenges sa kinabuhi, o magatudlo ka nato sa kamatuoran, unsa di ining mga challenges sa atong kinabuhi. Nganong nagaabot kini sa atong kinabuhi. O mo na ang pulong sa Ginoo, naghatag pamahayag, naghatag tudlo ka nato, aron sa dunatay maayong kinaiya pamatasan sa pagatubang sa mga hagit sa atong kinabuhi.
Ang bagong tuig mag-abot na sa atong kinabuhi. Sama usab nga nag-abot usab ang mga klase-klase nga mga hagit sa atong kinabuhi. Pero ang problema dili diya sa mga hagit o bagong tuig nga mag-abot sa atong kinabuhi. Ang problema sa atong mga kinaiya. Ugi unsa nato o unsaon nato pag-atubang kining mga hagit sa atong kinabuhi. Ang problema nato is kinaiya. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa may kinahanglang batasan o pamatasan ako o kinaiya nako kung ako mag-atubang nini mga hagit sa kinabuhi. Og mao kanato isgutan karong buntaga ang mga kinaiya unsaon nato pag-atubang sa hagit sa kinabuhi. Og dadong ko kamo diha sa pagbasa. If you have your Bible, you can open it in the book of James chapter 1 verse 2 to 12. Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 12. O basahon ako kini kaninyo sa Bisaya ang pulong sa Ginoo nagaingon, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Panigurua nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gay kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may makulangan o kaalam, papangayua siya sa Diyos, ug dili gay siya mapakyas, kay ang Diyos mahinatagon, ug maluluyon man sa tanan. Apan, papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha, sama sa balod, nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini, dili makapaabot, nga hatagan sa Ginoo, sa iyang gipangayo, kay maduduhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. Verse 9. Ang kabos nga igsoon angay maglipay kay pauswagon sa Dios. O ang dato nga kaigsoon kinahanglan magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiti nga kainit nga makapalaya sa balili ug ang bulak nini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang patigayon. Verse 12. Bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Salamat sa pulong si Ginoo ug sa atong pagbasa lamang nini na comfort na ta. Nataga na tag explanation. Nganong ang problema o ang mga bagong hagit sa atong kinabuhi, dili angay nato problemahon kini mga butanga. Pero ato kini saysayon, ato kini batbaton, ato kini explain aron masabtan nato pag-ayo ang ginatawag nato ang pag-atubang o ang kinaiya sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Dinigayon na ato tasawan diri ang mga kinaiya kung unsaon nato o ang kinaiya nga nagabuntog sa tanan nga mga hagit sa kinabuhi. The attitudes that can overcome all challenges in life. Nga sama sa ako gingon, ang mga hagit sa atong kinabuhi, moabot ka na. Whether you like it or not, bisag maglikay-likay ka, moabot ka na sa imong kinabuhi. O kana usay, ang problema dili sa mga hagit nga ginatubang nato sa atong kinabuhi, kundi sa mga kinaiya kung giunsa nato pagatubang ang mga hagit sa atong kinabuhi. Sama diri sa giingon ni Santiago. Okay? Pangutana, unsa may dapat nga kinaiya nato kung kita magatubang sa mga hagit sa kinabuhi? Tanong nato di ang unang kinaiya. Ang unang kinaiya is positive attitude. Positibo nga kinaiya. Importante kini. Ang positibo na kinaiya mao kini. Doon ay mga hagit sa kinabuhi. Wala siya nagatanaw sa mga negatibo nga mahitabo kini sa iyang kinabuhi. Nagatanaw siya sa mga maayong butang nga pwede mahitabo diya sa iyang kinabuhi. Mo na tawag na ito nga positibo nga kiniya. That's why diya, mabasa ni mo sa Santiago, nagatudlo siya. Kay kini kung ato tagaan sa background, may tungod sa pagsulat ni Santiago. Kay kini si Santiago, sa ato nagiingon, kini siya igsoon, according by tradition, igsoon kini si Jesus Christ, ug usa siya og natawag na tong leader sa council sa Church sa Jerusalem. That's why nakaabot diha kanila ang problema sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ang matang sa mga pagsulay, ang mga hagit nga ginatubang nila sa ilang kinabuhi. That's why nagsulat sa niini sa pagdasig sa tanang mga Kristohanon.
Sa verse 1, makita nimo diya, nagpaila siya kung kinsa siya. Sa verse 2, giingon niya nga, ingon siya nga, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo. That's why nagatudlo sa sinatawag na to nga, positibo nga kinaiya. Na kung mag-atubang kita sa hagit sa atong kinabuhi, dapat nato hinumduman ang mga maayong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi kung kita mag-atubang sa mga hagit sa atong kinabuhi. Ugalin lang kay Usay, ang problema na to, mao nga dili ang positibo mga butang ang atong ginatanaw, kundi ang mga negatibo nga mga butang. That's why hangtod karon naagyapon kay trauma, nahadlok gyapon ka, nalisang gyapon ka. Bisan tinod si Edith, wala na. Nahuman na. Hangtod karon nalisang gyapon ka. Kay ngano man, ang imong ginatanaw ang mga negatibo nga nagpahitabo. Di ba? Pero sa mga positibo, unsa ka kinay mga butanga. Tapos ay makita na to diya sa gisulat sa tunada sa pagsulti ni Santiago. Na kining mga butanga moabot sa atong kinabuhi, importante ang kinaiya o kana ang kinaiya, positibo nga kinaiya. Mga maayong butang nga pwede may tabo sa atong kinabuhi kung kita magatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Unsa ba na natawag na to? Ang mga kinaihan sa mga tao nga positibo. Tanaw na to ang mga kinaihan sa tao nga positibo sa iyang kinabuhi. Una, considerate. Considerate. Verse 2. Ingon siya, James 2. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay. Wala nagiingon diya ang pulong sa Ginoo nga bulahan kamo kung usara ka pagsulay moabot sa inyong kinabuhi. Hello? Tindot gano'n ta kung usara? Sa usa ka tuig ka usara? Di ba? Pero samtang nagkinabuhi ta, tanang matang sa pagsulay sa kinabuhi, moabot ka na to. Pero giingon sa Biblia, dili na angay na to ikasakit. Dapat sa man, first of all, kinahanglan na to mo consider, isipan ninyo, nga bulahan ka mo. Naba tayo mga hagit sa kinabuhi karon? Dagan ba tayo mga challenges? Bulahan ka. Ingon sa Biblia, bulahan ka, dili ka luoy. Okay? Ang kalibutan nag-ingon nga, luoy ka, kung na mga kasakit na sa imong kinabuhi. Ang kalibutan na nag-ingon niya na. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa mga anak niya, bulahan ka. Amen ba? So muna, maglipay ka. Kaya nga naman, bulahan di ko. Kay tanang klase sa mga pagsulay sa akong kinabuhi, ako ginatubang sa akong kinabuhi. Bulahan kay Igsoon. Ingon sa Biblia na. That's why makita nimo sa kinaiya, sa tao nga positibo sa iyang kinabuhi, doon na sa konsiderasyon. Nagalipay siya. Nagkining mga butang nga naabot sa akong kinabuhi, kay ingon sa ginubulahan di ko, nga nagatubang ko nini. Okay? Consider it. Ingon ni Santiago, consider it pure joy. Isipa nga bulahan ka mo. Maglipay ka mo diya sa Ginoo. Ikaduha, ang kinaiya, makita nato diya sa tao, o kinaiyan sa tao nga positibo is that confident. Doon na siya ay kumpiyansa. Ang iyang kumpiyansa, dili siya ang kagulingon ko niyang kumpiyansa niya diya sa Ginoo. That's why mao nag-iingon diya ni Santiago in chapter 1 verse 9. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. Tanaw na to sa Bisaya, giingon siya, ang kabos nga igsoon angay maglipay. Kaya nga naman, kay pauswagon sa Diyos. And that is confidence. Doon na kay kumpiyansa sa imong kaugalingon. Kaya nga naman, karon na ako'y sa kalisod, sa ubos nga bahin sa akong kinabuhi. Nasayod ko, nga pauswagon ko sa Ginoo. Isoon ko na magikas pinakaubos sa imong kinabuhi, ayaw ka guol, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, huna, pauswagon ka sa Ginoo. Usay lang problema, gadali ta. Hello? Asa naman ko ludugayan ni mo mutubag sa mga pag-ampo, Lord. Gadali gyud. Di ba? Mao na atong problema. Mao na nga di ta kahuwat sa Ginoo. Kay tanan ta gadali. Tanang kalibutan na to karon puro na lang gadali. No? Sige na lang tagdali. Mao na nga hasta atong pagkaon dinalian. Na fast food. Na mga instant.
Di ba? Instant noodles. O unsa pa ang klase sa mga instant. So, ang tao gani, ang kinaiya sa tao nga positibo sa iyang kinabuhi is that kumpiyansa siya. Nga bisan tinuod, nag-atubang ko, niining mga kalisdanan sa kinabuhi, na ako sa kalisdanan sa akong kinabuhi, na ako sa ubos sa akong kinabuhi, nasayo ko ang Ginoo, magapawsuwag ka na ako, magatabang ka na. O mauna ang kumpiyansa nga naa sa mga anak sa Ginoo. Wow. Dalaygo ng Ginoo niya na. Doon ay kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Okay? Pero nagpahimangno po siya sa mga dato. Mga dato, dili angay magpahambog. Kinahanglan magpahabos po. Na? Kaya basig sa karon naa ka sa taas, maabot panahon sa ubos po ka. Kaingon nila ko no, ang kinabuhi, gulong ng palad. Di ba? Usahay naa ka sa taas, no, usahay naa ka sa ubos. Yung problema, kay na flat man, naa ka sa ubos. Ayaw po, dili na gulong. Flat tire. Okay? Brother, makita na to diya, nga yan ang kinabuhi. Na? Usay nata sa peak sa atong kinabuhi. Nata usay sa ubos sa atong kinabuhi. Angay ba ta mag-all? Kumpiyansa gyapon ta diha sa Ginoo. Magapabiling gyapon ta ang atong kumpiyansa diha sa Ginoo. So makita nato na sa tao nga positibo sa iyang kinabuhi. Nga bisan patino nagatubang sa daghan nga klase nga mga audit sa iyang kinabuhi, positibo gyapon siya o kumpiyansa gyapon siya nga ang Ginoo magatabang o magapalambo diha kaniya. Ikatulo kinaiya sa tao, o kinaiyan sa tao nga positibo is consistent. Consistent, nagapabilin siya. Nagapabilin siya. Sa to pa dili matarog, dili maibot kay nagapabilin siya. James 1:12 ingon siya, blessed is the man who perseveres under trial. Bulahan ang tao nga nagapadayon bisan pa sa tanan nga mga klase sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Bulahan ng tao. And that is what he called, natawag na to, pagka mapinadayonon o nagapabilin nga ligon diha, ilabi na sa iyang pagtao. So makita nimo ni sa mga tao nga positibo sa iyang kinabuhi. Okay? Pero ang tao gani nga negatibo lang iyang kwan, dili ginan sa magpabilin. Di ba no? Dili siya consistent. Kanunay sa balin diri, balin to diri, kay dunay mayuhon dito na punta. Dunay mayuhon dito na punta. Dunay mayuhon dito na punta. Okay? So dili wala siya kaisog o kadasig sa pagatubang sa mga hagit sa iyang kinabuhi. Pero ang tao gani nga positibo sa iyang kinabuhi, consistent gina siya. Kay dili siya mahadlok sa pagatubang sa iya mga hagit sa iyang kinabuhi, kinasayod siya nga dunay Ginoo nga magatabang diha kaniya. Amen ba? So mo na yung natawag na to diri, una nga kinaiya nga makita nato diha, aron unsaon nato pagatubang kini mga hagit sa atong kinabuhi. Una, i-develop ka ng kinaiya nga pagkapositibo sa atong kaugalingon. Dunay maayong mga butang nga mahitabo sa mga anak sa Dios. Mo nagiingon niya sa Romans chapter 8 verse 28. In all things, God works for the good of those who believe and love Him. Basahan ninyo sa inyong mga Bible, Romans 8:28. Makita nimo diya nga ang tanan nga mahitabo sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo, gibuhat ka na o gapamuhat ng Ginoo alang sa iyang kayuan o dili ka na sa imong kalautan. That's why mahimutang positibo sa atong ununa. Kay kining tanan nga nagahitabo sa atong kinabuhi, ginaalaw kini sa Ginoo mahitabo sa atong kinabuhi, tungod kay dunay mga maayong mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Consider si Job. Di ba? Ang iya mga giagian. Unsa mga grabe nga sunod-sunod nga mga hagit sa iyang kinabuhi nga nabot kaniya. Pero positibo gyapon siya. Ngayon siya nga, naibaluan ko nga ang akong manluluwas buhi. Okay? Dahil matawag na to, dunay positibo. Okay? Hinaot ko nga, kini sa atong kinabuhi, ani akin ikanataw. Ingon nga mga anak sa Ginoo, positibo ta. Kay nagatuo ta. Ang tanan nga nagatabo sa atong kinabuhi, nagapamuhat ang Ginoo alang sa atong kayuhan. Amen ba? Ningon kaon sa may kayuhan na pastor nga, napalid man nga mong atop.
Sa makayuhan na pastor nga, natumbahan man ang balay, ang tumbahan o kahoy among balay. Di ba? O pili ka, natumbahan o kahoy imong balay o ang kahoy natumbahan sa imong balay? May na lang, nga imong balay natumbahan o kahoy. Kaysa ang kahoy natumbahan sa imong balay. Lisod-lisod yun na. Ha? Tunay tao, pasalamat ay salamat kay akong balay, natumbahan o kahoy, kaya kung wala matumbahan o kahoy, palid ginintanan ako ang mga atop. Nagyapong positibo ang mga butang may tabo sa atong kinabuhi. In every event sa atong kinabuhi, doon ay mga maayong butang nga may tabo. Amen ba? That's why dili ta mahadlok sa pagatubang ni mga hagit sa atong kinabuhi. Kaya nasayo ta, doon ay mga maayong butang dihay nga mabot sa atong kinabuhi. Di ba? So muna akong giingon ganyan kaninyo nga sa inyong paggikan diri, dili na mo mahadlok sa pagatubang sa mga challenges sa inyong kinabuhi. Mangita na hinuon mo. Amen ba? Primero pa lang ganina, napay duwa. Ikaduwa, nga mga kinaiya, nga angay na tubuha at tubangon. O, ginahanglan naa ka nato aron kita makaatubang, makabuntog sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Ikaduwa, kinaiya, persistent attitude. Dili lang kay positibo nga kinaiya, kinahanglan nata, kundi kinahanglan nato, kinaiya nga mapinadayunon. Nga ang problema, dilibot pasabot niya na nga, muhunong ka. Muundang ka. Ang mga hagit sa kinabuhi, wala ka na, nagingon kayo nga muhunong ka, muundang ka, usay, nagapahinay ra na to, nagapaslo ka na to, pero wala ka na, buot pasabot, nga muundang na ta, nining tanan. Kinahanglan ta magpadayon. Mo nang kinaiya nga na dapat ka na to. Nga bisan pa unsa ni mga kalisdanan sa atong kinabuhi, padayon gyapon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Padayon gyapon ta sa pagkinabuhi. Okay? Nga bisan tinuod gipalibutan kita sa tanang mga problema. Salamat na lang kay nagpalibot lang sila. Gabantay siguro. Okay? Padayon, mapinadayunon nga kinaya. Padayon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon sa pagtawag sa Ginoo. Padayon sa pagkinabuhi. Okay? Persistent attitude. Sa doon ang mga problema ng anong nagaundang ta, nagahunong ta, diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakayusay, ang problema nini, tungod sa mga negatibo ng mga pangunahuna na kanato. Okay? Ang pangutana, unsa man nato pagpadayon kung kita magatubang diya sa mga hagit sa kinabuhi. Diya mga advice diri. Things to remember when facing life's challenges. Unsa may kinahanglan nato hinumduman kung kita magatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Number 1, remember the process. Remember the process. James chapter 1 verse 3 niya, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Verse 2 ingon siya, bulahan ka, igsuon, kung ikaw magatubang sa tanang matang sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Kaya ingon niya in verse 3, tungod kay kining mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, gisulayan lamang ang imong pagtuo aron ka mahimong malahutayon. In other words, you are in the process. Magatubang ganita sa mga challenges sa atong kinabuhi, God is in the process sa imong kinabuhi. Kay wa pa mahuman ang Ginoo sa atong kinabuhi. Samtang nagkinabuhi ta, gina-process ta sa Ginoo, gina-process ta sa Ginoo. Aron sa mahimutang sama kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Sa kinaiya, sa pangununa, o sa mga pagbati sa tanan. We are in the process. Okay? Diya ka ng udit, unsa man ay process diya, pastor. I don't know kung unsay process sa Ginoo na ng udit, pero nasayig ko nga kana nagapalig-on gyud sa atong pagtuo, pagsalig diya sa Ginoo. Diba? Ganalig-on ta. Na? Kabantay mo? Sa una, signal number 3, palid inyong balay. Diba na? Sa una. Mga, katong sa una lang. Kita nga pagkabot sa una, di mataka kita to. Pero kaning mga tao nga nakaabot sa una, signal number 3, palid ang balay. Karon signal number 3, pikat-pikata na lang. That's why, man ta magdahom nga muagi na ng bagyo. Kasugakod, magiging sa una akong balay. Na? Signal number 3, kaya ragya po na. Di ba? Kung nagaligo na imong balay, nagakusog po ng bagyo.
Kita mo? Maabot ang panahon nga, dili lang signal number 5 ato agyan. Basta maabot pag signal number 7, signal number 8. Kanang imong signal number 5 nga balay, palad gyapon na. Tuko na po tag signal number 8 nga balay. Niabot na po signal number 10. Palad ra gyapon. Di ba? So makita nimo diya ang process. Sama po sa atong kinabuhi. Samtang ginapaligo na atong kinabuhi sa ubang espiritu, gaanam-anam po ang mga challenge niya na. Na? In other words, God is still in the process sa atong kinabuhi. So mo na nga, kumuabot sa atong kinabuhi, kanang mga hagit sa atong kinabuhi, inumduming nga gina-process lang ka sa Ginoo. Di ba? Usahay ikaw magkakatawa ka kay ubang mga tao, magilak-ilak diya, gibiyaan lang sa uyab, gilak-ilak, murag end na sa world. Ikaw magkakatawa ka, pero sa una mo po na imong giagian. Di ba? Karon nakatawa ka kay human naman ka diya. Pero kanang ubang wa pa kahuman diya, mahilak-hilak yun. Sabto yung ginato na sila pod. Mahilak-hilak na, sabto na lang na po nato na. Na? Kaya di ang putagikan. It is all process. Ang mga challenges sa itong kinabuhi, it is all process. Dili ka na end sa imong kinabuhi. Dili ka na katapusan. Kundi you are still in the process. Remember the process. Mo naggingon din James. Na? Ngang imong pagtuo gisulayan aron kini maga-develop into perseverance. Pagkamalaw tayon. Okay? Pagkamalaw tayon. Unsa pagid ang nato numduman kung matubang kita mga challenges ang kinabuhi. Remember the purpose. Nga kining mga hagit nga moabot sa aton kinabuhi, duna kini purpose. Hello? Unsa ang purpose ani pod? Tanaw na to doon, sige yung purpose niya. Perseverance must finish its works so that you may be mature and complete, not lacking anything. So makita ni mo ang tumong, no? Nga nung gi-allow sa Ginoo kini mga hagit sa atong kinabuhi ko ni, nindot ang tumong sa Ginoo. Ngayon diya nga, aron ka mahimong hingkod, mahimo kang ligon, mahimo kang kumpleto, nasangkapan sa tanan, o wala makulangi. Wow! Imagine ka niya na. Nga ang tumong sa Ginoo nga nung gipaagi ka na ng mabutanga kay gusto sa Ginoo nga ang tanan anaa kanimo. So say bagulbul dayon ta. Gamay lang gani mga hagit sa kinabuhi. Bagulbul dayon ta. Gisipon lang gani bagulbul dayon. Na? So say mo na mga problema na to. So say let us remember the purpose. Kay nindot ang tumong og tuyo sa mga hagit sa imong kinabuhi. Igsoon. Mo na bulahan ka. Ngayon ni ingon di Santiago nga bulahan ka. Kay nindot di ay ang may tabo sa imong kinabuhi. Kung ikaw makalahutay niini mga hagit sa imong kinabuhi, dunay di nindot nga mga butang nga nagahulat ka nato. Kung kita makalahutay niini mga hagit sa atong kinabuhi. Remember the purpose. Dunay nindot nga tumong og tuyo kini sa alang sa atong kinabuhi. Hello? Okay, isipa kini ang tumong rani aron sa pagbungkag, sa pagsamok-samok sa atong kinabuhi. Hinuon sa primero masamo ka. Pero kung inumduman nimo ang maayong tumong nini, maglipay ka o makapahiyom ka. Di ba no? Muna sa gamay na mo, doon ay kanta nga, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Di ba? O, kinsa pa na kanimumduman na kanta. Kung sa nga klase sa smile pod. Usay, tamis ba nga smile o hilaw-hilaw nga smile o agi maluto nga smile. Una pugos lang nga pag-smile. Di ba? Mga natawag na to, kung naa si Kristo, kauban na to, makapahiyom kita sa mga hagit sa kinabuhi. Ito kinasayod ta, kining mga hagit sa akong kinabuhi, doon ay din nindot nga tumong nini, nga pagabuhaton sa akong kinabuhi. Hello? Tiksoon, di tangay mahadlok, dili angay problemahon ng mga hagit sa atong kinabuhi. Ato bangon na to na. Kaya nga naman, doon na din nindot, ug maayong butang, mahitabo ka na ko. Kung ako makalahutay, nining natawag na to nga, hagit sa kinabuhi. You know, ang word di gigamit, no, perseverance. Sa English ka na, nga word,
Gitawag nila nga perseverance. Two compound word niya, gigamit niya. Per og severance. In other words, true, severe. Sa to pa, niagi siya sa, unsa man? Sa kalisod, grabing kalisod. Niagi siya, wa sa mulikay, wala sa kilid, wala sa daplin, wala sa taas, wala sa ubos, kundi diya sa taliwala. Miagi siya ninang kalisod mo ng word perseverance. Dili ingon nga, ikaw naka-persevere kung wala ka kaagi niya ng mga kalisdanan. O mao ka ng idea sa ginatawag na to sa mga military training. Sa military training, ang tanan nga kalisod, ipaagi ka nimo. Lisod-lisoron ka pagayo. Aron ka makalahutay. O ka na, yun diya nga, aron ka mahimong hingkod. Sa dili pa ka na ibala nga to sa field. Nahimo nga, nakaagi ka na niya ng matang sa kalisod sa kinabuhi. Sa muna, dinumduman na to ang mga maayong butang o ang katuyuan ini sa atong kinabuhi. Remember the purpose. Ikatulo, remember the promise. Dili nato inumduman nga kini process sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili nato inumduman nga kini dunay maayong tumong para sa atong kinabuhi sa pagligon kanato labaw sa tanan. Dunay saad. Ang saad sa Ginoo wala diya during nga nagatubang ka sa hagit sa kinabuhi. Pero ang saad sa Ginoo human sa hagit sa kinabuhi. Wa ka makadawat og relief goods sa dihang niabot si Odette. Hello? Doon na ba nang hatag ni mo relief goods santang nagkakuso-kuso si Odette? Wag yun, di ba? Pero human sa pagkuso-kuso ni Odette, adagan na yung mga bugas. Di ba? Pwede na tagani matukod og tindahan og bugas. Kaya daghan mga panghatag og bugas. Pwede na po kabaligya og sardinas. Sa kakarto na po ni mong sardinas ito, gipanghatag. Di ba? Munang gikabuhi na. Wala gikabuhi diya sa kay Odette, sa sardinas na gikabuhi. Usay ang atong problema. Problema na to, usay, dili sa hagit sa kinabuhi, sa blessing na inoon, nga nagsapaw-sapaw. Na? Sa, Alexon, remember the promise. Ang promise sa Ginoo sa, blessed is the man who perseveres under trial because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Kasi sa Ginoo, he will receive the crown of life. Nakinsa man nagsaad. Ang Diyos mismo mo'y nagsaad ini. That's why sa mga hagis at ang kinabinumduman na to, dunay saad ang Ginoo. Hello? Muna ang iyong bulahan ka kung nagatubang ka sa tanan nga klase sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Kay kung unsa kabugat ang imong pagsulay sa kinabuhi, iyan na po kabugat ang panalangin unya nga ihatag sa Ginoo kanimo. Amen ba? Kung gaan ra usa ka kilo ra ng pagsulay sa imong kinabuhi, usa ka kilo ra pud madawat nimo sa Ginoo. Pero kung bugat-bugat, malipay ka, bugat dako gidaya akong panalangin madawat gikan sa Ginoo. Di ba? Muna iso, hindi, taangay, mahadlok, mabalaka. O makayon ka, no problem, kini mga challenges. Bisan, unsa kabugat niya na. Pero duman na to. Gahatag po ng Ginoo niya ng mga challenges sa kabugaton. Depende po sa makaya na to. Diba? Kaya kung hatagan ta siguro og sa kagatos nga kilo og bugas, niya di ta kakaya pagpasan niya na unsa mayos niya ng tanan. Diba? So sa makaya ra po na to, muna tag 5 ka kilo lang sa aron. Kaya 5 ka kilo raman nato makaya. Na? Eh kung tagaan tawag 50 ka kilo, niya, gikan dire, pasanon, padung kampagaw, pasanon na gyud. Di pwede karga, adili. Kaya, example na siya. Pero ano ba na to? Remember the promise. So, on dunay saad ang Ginoo. Pero ang saad sa Ginoo, kinahanglan mo lautay ka, kinahanglan mo man ka, kinahanglan moagi ka. Kay dito sa unahan, ang saad sa Ginoo. Muna nga, dunay tao nilangoy gikang buhol padung sa Cebu. Sa kilometro na unta niya maabot sa Cebu, nibalik siya kay gikapoy na. Sa kilometro ng unta nga langoy abot ng Cebu. Gikapoy naman siya, di balik na lang po siya sa Bohol, gikapoy naman siya.
Adi, kadawat sa ganti niya na. Remember the promise. Kinahanglan mo padayon ko. Kinahanglan mo lahutay ko. Mao nang dapat nga kinaiya nga daat kanato. Nganong kinahanglan ta mo lahutay tungod kay hinumduman nato kining tanan sa atong kinabuhi sa process. O kung hinumduman nato nga ang tumong og tuyo nindot kayo sa pagligon kanato mo nang kinahanglan mo lahutay ta og labaw sa tanan nganong mo lahutay ta tungod kay didto sa unahan ang saad sa Ginoo nagahulat kanako. Mo nang bulahan ka, ayaw kaguol, ayaw kalisang, ayaw kahadlok sa mga hagit sa imong kinabuhi nga ginatubang karon. Kay nasayod ka nga kanang mga hagit sa imong kinabuhi, dunay saad ang Ginoo sa unahan. Kinahanglan lang kita mo lahutay. Yan ang mga tama. Amen ba? Persistent person never gives up in every challenges of life. Ang tao nga malahutayon, dili ginanimo si mapaundang. Bisan pa unsa diya nga challenges sa iyang kinabuhi. Bisan pa madagma-dagma na siya, mo padayon gyapon siya. Tungod kay kinahanglan siya mo lahutay. Mo nang kinaiya nga naa kaniya. Nga bisan pa unsa mahitabo nagapadayon gyapon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. And that is the persistent person. O dapat mo nang kinaiya naa kanato aron ato mabuntog, aron ato ma-overcome ang tanang mga challenges sa atong kinabuhi. Padayon ta bisan tinud lisod. No? Padayon gyapon ta sa atong mga pagpangalagad, sa atong pagkinabuhi sa matagal nga tanan. Amen ba? Moadto ta karon sa ikatulo. Ikatulo nga kinaiya that overcomes all challenges in life. Unsa itong una? Positivity. Ikadua, persistent. Ikatulo nga kinaiya is that prayerful attitude. Ang pagka-maynampuon. Kanang imong pagka-positibo, kanang imong persistent, kung wala ka, dili nimo ubanan sa pagka-maynampuon, mahimong kawang lang gyapon ang tanan. Kay kining tanan nga ginaagian nato, ang tanan nga nagadesign ni ang atong Ginoo. Nganong ginaalaw niya kini sa imong kinabuhi tungod kini gina-design niya sa imong kinabuhi. That's why kung mag-atubang man kita sa mga challenges sa atong kinabuhi, don't forget to kneel down before God. Pagpaubos diya sa Ginoo. Ang pagka-maynampuon nga kinaiya, nagatabang ka nato, aron ato ka na mabuntog, ato ma-overcome, ato malagpasan ang tanang mga hagit sa atong kinabuhi. That's why kung wala pa kini nga kinaiya nato ang pagka-maynampuon, kinahanglan i-develop na nato ang kinaiya gani. From time to time, talk to God. Pag-istorya sa Ginoo, pagluhod sa tubang sa Ginoo, cry out before God. If you need to cry out before God, hilaki ang Ginoo. Sulti ang Ginoo. Unsay mong kahadlok, unsay mong kabalaka, unsay mong kalibog, unsay mong gusto sa imong kinabuhi, sulti ang Ginoo. There's a time to kneel down and pray before God. Ayaw lang bagulbuli ang Ginoo. Diba? Dito ramang kamuampo kay kay mga bagulbul sa Ginoo. Ayaw pod. Bisan pa tinuod sa mga butang o mayong butang na hitabo sa atong kinabuhi, ampo gyapon ta sa Ginoo. Amen ba? Kinumdum ko sa una sa kay Ma'am Pabe, Ma'am Carding, yun siya, mag-ampo ta nga ilikay ta sa Ginoo sa kalamidad. Bisan tinuod wala tay kalamidad nga naabot sa atong kinabuhi, ampo gyapon ta ilikay ta sa Ginoo nga sa mga kalamidad sa kinabuhi. Tinuod po biya, di ba? Kaya usay dito na tamuampo kung naanay kalamidad. Na? That's why during sa mong ministerial, a day before sa maabot ng bagyo, ingon sila, ampo ta pastor nga mulikay ning bagyo. Niya kung mulikay ang bagyo, asa mo po ni siya palikay sa Ginoo. Di ba? Katong likayan niya, maigo po to, luoy pod. Di ba na? Paingon ko, kung kanang mga butang, gidetermine na si Ginoo nga moagi sa tuwa, ato agi na siya. Wagi tayo mahimo niya na. Kung kana, gidetermine na si Ginoo. Giplano na dan si Ginoo. O gituyo na dan si Ginoo, nga diagi sa moagi, diagi na sa moagi. Pero ang among prayer is that, kung moagi manggidiri siya sa to sa buhol, dili magina sa mulikay, dili lang unta siya mohatag o dakong kadaot ka na to. Okay? Ug salamat po diri sa Bilar, wala kayo dakong kadaot. Mga balay ra nga na tugpahan og mga kahoy. Salamat sa Ginoo na. Ato pagpakan ng Ginoo.
Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, kay isa pa sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Ginoo nga na diri, gi-preserve yun yung kinabuhi. Okay? Walay kinabuhi nga nakalas tungod niya na o gaynaot ko nga magpadayon sa pagpanalangin ng Ginoo gyapon sa matag sa kanata. That's why importante yung pagampo. No? Every Thursday na tayo prayer meeting diri. We invite arita sa pagampo. No? O kung ugaling dili magig ko makari sa pagampo, don't forget sa pagluhod po sa inyong balay, kuyog ka na mo sa pagampo. Pagampo ta sa Ginoo. Develop your prayer habit, nining time. That's why mo nang mensahe sa Ginoo ang inaabot nining bagyo si Odette. Dato man ka pobre man ka lig-on may imong balay o huyang imong balay. Dili ka makaingon nga kato lang mga huyang balay mo itumbahon ni Odette o sa bagyo. Mabisan gani mga dagkong balay ginatumba sa bagyo. Di ba? Kayo sa may bulong ka, tapad naman ta sila. Unya, gamay iyang balay. Wa matumba, katong dako natumba. O na kuha ang atop. Ngano man, natabunan, manggod. Nakabintaha kay natabunan. Okay? So nataw na to nga, kini nga tayo mamisay sa Ginoo is develop your prayer habit. Kay kung kini mga butang nga pahimon sa Ginoo, kanunay himon sa Ginoo, unsa may mahimo sa tao? Hello? Kung kada semana, moagi si Odette. Ngayon ka, balihin nilang ko sa Manila. Sa asa tao balhin, no? Kung ikaw gituyo sa Bagyo, ikaw gituyo niya na. Sa asa pa kamulikay, kung ikaw gipangita na. At tuon ikaw bisag asa. Ha? But the best thing nga mitabo sa itong kinabay ko, nakadevelop ta og prayerful habits. Mo ka na ang nagabuntog sa mga hagit sa atong kinabuhi. Nagatabang ka na to. Ngano maka-overcome ta sa mga hagit sa atong kinabuhi. Tungod kay kamauta mo luhod, watubang, o magpangayo diha sa Ginoo. Prayerful habit. Okay? How prayer help us? Unsa man ang pagampo, magkatabang ka na to. Okay? Number 1, it helps us to seek God's will. Ang pagampo, nagatabang ka na to, aron pangitaon na to, ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Chapter 1, verse 5, yung siya, if any of you lacks wisdom, sa iboton, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will give in to him. Kung diha kaninyo dunay nakulang o kaalam, papangayuan siya sa Ginoo. Hello, nangayo ba tag kaalam sa Ginoo? Asa may mong giuna gipangayo, kaalam o pagkaon? Siyaray, pagkaong imuno na ang imuno problema. Ha? Mo nang anong kinahanglan mga kaalam sa Ginoo. Kay kung dili ta mga kaalam sa Ginoo, amo say dali ra ta mailad pod. Di ba? Mo na mag-ampo ta kanon sige, i-develop nato prayerful habit. Kay dili lang ang problema nato ang bagyo. Sama pag-iingon ni Pastor Boz, naripa ka ba? Naripahan? Na? Ano man, naripahan po ka. Diba? Mayon ka nga ako, dili na ko biktima niya ng mga butangan, dili ka kaingon niya na. Unless naa kanimo ang kaalam sa Ginoo. Mo nang pangayoon na to kanunay ang kaalam sa Ginoo. Lord, tagay ko kaalam sa mga desisyon nga himo na ko sa akong kinabuhi. Aron sa dili na ko mailad. Importante ka na, mangayo ta kanunay og kaalam sa Ginoo. That's why prayer helps us to seek God's will. Kaysa dihang musulod ta sa usa ka butang, mangutana ta, imo ba ni kabubuton Ginoo dili? Para ba ni sa imong himaya? Asa man ang imong himaya diri Ginoo? Unsa may imong gusto ni mga butanga? Nasubay ba ni sa imong kabubuton? O bait bidili ni imong kabubuton? So ang pulong sa Ginoo magapainomdom ka na to. O ang pag-ampo mo'y magatudlo ka na to. Ninintanan aron pangitaw na to ang kabubuton sa atong kinabuhi. Amen ba? Mo na nga, bisan pati no, doon ay bagyo, may ka nga, ay, may bakwit ta. Yan, dali-dali ka sa pag-bakwit, natumbahan na yun ang kagkahoy. Abi ni mo, wise na itong gibuhat ni mo, dili di wise. Sa mo na, ingon na ni Santiago, kung doon na kanino nakulangan, magkaalam pa pangayuan sa Ginoo. That's why we need, gikinahanglan na to, ang pagpangayo o kaalam diya sa Ginoo. Sa pagyod, how prayer help us? It helps us to be steadfast in faith.
Ang pag-ampo nagatudlo kanato kini nagatabang kini kanato aron kita mapinadayunon diha sa pagtuo pagsalig sa Ginoo. That's why gingon ni Santiago diya nga, if any of you lacks wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will give into him. O nagpadayon siya sa verse 6, nagingon siya, but when he asked, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Mga natawag na ito nga, kung mangayo man ta sa Ginoo, ayaw pagduwa-duwa, ihatag ba ni sa Ginoo? Di. Diba? Nangayo kag kaalam, di katagaan sa Ginoo kaalam. Na? Muna usay, sama sa, yun naman ito Pastor Richard, yung Pastor Ted, Pastor Boss nga, katong dibos sa Pastor Ted niya, usay, ang tao, mangayo og giya sa Ginoo, mangayog advice sa Ginoo, pero naa na sa ikaw galingon niya nga mga plano. At the end of the day, iya gyapong plano may matuman, dili ang advice sa Ginoo. Usay kita nga tao sama tinana. Kay nga naman, ginaduwa-duwaan nato diya ang Ginoo. Ingon diya nga akong mangayo ta, dili magduwa-duwa sa pagpangayo. Kay kanang tao nga nagaduwa-duwa sa pagpangayo, wa na siguro kung mao ba gina ang iyang gipangayo. Lahi siguro iyang gipangayo, lahi lang iyang gisulti. Di ba na? Niabot ba na sa atong panahon nga nagaduwa-duwa ta? Naa, di ba? Pero ingon din ni Paul, kinahanglan sa atong pag-ampo, ingon ni Santiago, sa atong pag-ampo, dili na to duwa-duwaan. Mangayo ta nga dunay pagtuo diha sa Ginoo. Amen ba? Sunod, how prayer help us? It helps us to stay focused. Ang pag-ampo, nagatabang ka na to aron kita mahimong focus sa atong kinabuhi. James chapter 1 verse 7 and 8 says, that man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. So kanang tao nga nagaduwa, magununa nga nagaduwa siya sa pagpangayo sa Ginoo, inumdumi ingon ni Santiago, kanang tawana wala gay madawat diha gikan sa Ginoo. Samo na, kung kita usab nagaduwa sa atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, Ginoo dili pud mohatag kanang sa atong ginapangampo. Kay una og labo sa tanan, wa kay klaro. Wa pa ko kasiguro unsa ang imong ginapangayo diha sa Ginoo. Kinahanglan mo ngayo ta nga dunay pagtuo. That's why prayer help us to stay focused in life, to stay focused in our faith, to stay focused in everything we do. That's why importante kanunay ang pag-ampo. That's why i-develop na to kining prayerful habit na to. May nampuon nga kinaiya. Kay kung kulang ta sa mga pag-ampo, ako ramaingon nga siguro hangtod karon. Nagyapon kay kahadlok, bisan tinuod, human na si Odette. Di ba? Buwan na karon. Hello? Di ba buwan na ni Agi si Odette? December 16. Di ba? Dili na ko minumduman. Kay birthday na sa akong asawa. Nga doon na may bisita. Among bisita si Odette. Salamat kay nilabay ra. Abi na mo ma-birthday pod. Nilabay ra di ay. Okay? Stay focused. Sa pagampo, develop na to ning kinaiya nga Panginoon. No? Kay gitawag kita sa Ginoo, giluwas kita sa Ginoo aron sa aron kita mahimong manampuon. Nga kita mismo mo ay tigpangayo diha sa Ginoo nga Lord. Kung mahimo tunawa ka ng bagyo. Kay kung ilikay nimo Ginoo, luoy po malikayan. Di ba? Kung mahimo Ginoo, mawa ka na ng mga challenges sa among kinabuhi. Sa muna ang pag-ampo, ilabi na kung kita tanan mahimong prayerful. Di ba? Unsa kaha ang mga butang nga dili ihatag sa Ginoo sa tuwa. Kung kita tanan mahimong minampuon diha sa Ginoo. Wow. Dunay dagkong mga butang nga pagabuhaton sa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kita may nampuon o ma-develop na to ang kinaiya nga minampuon. Ingon dahil prayer makes us strong in every challenges of life. Usa kini sa mga butang nga nagatag ato kaligon sa dihang moampo ta. Doon na may mga hagit sa atong kinabuhi sa dihang muluhod ta. Kana ang mga hagit sa atong kinabuhi, may mong huyang ka na siya.
Kay nakita niya ang anak sa Ginoo nagaluhod sa pag-ampo. Hello? Mao kini. Kung dili kita mo kamao muluhod sa pag-ampo, inigabot sa challenges sa atong kinabuhi, diha kita paludon. Kung di ta kamao muluhod ron sa pag-ampo, diha sa Ginoo, inigabot sa challenges sa imong kinabuhi, muluhod yun ka. Na? Pero mas maayo, unahan na nimong luhod diya sa Ginoo. Para inigabot nilang challenges sa imong kinabuhi, gamay ra gyud ang impact niya na. Amen ba? So mo kini mga kinaiyang makita nato in conclusion, ato i-wrap up ang atong istorya karon. Una diyan nga kinaiyang makita nato that overcome challenges in life is that to keep positive attitude. Ma-overcome na to ang mga challenges sa atong kinabuhi kung kita mahimong positibo kanunay sa atong mga kinaya. Doon ay mga maayong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Doon ay mga maayong mga butang na hitabo bisan pa sa mga challenges sa atong kinabuhi. Kadua, we can overcome challenges in life if we are persistent in faith. Basta magpadayon kita diya sa pagpangalagad, pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Ato ka na mabuntog ang mga hagit sa atong kinabuhi. Ikatulo, we can overcome challenges in life if we develop a prayerful habit. Basta may nampunta, mahimo na to kini ma-overcome ang tanan. Okay? O remember, di ba? Ang mga challenges na iabot sa itong kinabuhi, dunay saad ang Ginoo. That's why ingon diri Santiago, bulahan ka kung magatubang ka sa tanang matang sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Kay dunay saad ang Ginoo. And the question of reflection na to, are you facing life's challenges now? Doon na ba kay mga hagit sa imong kinabuhi ron? Doon na ba? Bulahan ka. Kung doon na kay mga hagit sa imong kinabuhi karon, bulahan ka. Ayaw isipang aluoy ka, bulahan ka son. Luoy ka kung wala kay hagit sa imong kinabuhi ron. Kaya nga naman, wala gi ka mapaabot nga saad gikan sa Ginoo. Pero tungod sa mga hagit sa imong kinabuhi, doon ay saad ang Ginoo diha kanimo. Kadua, are you afraid of challenges in life? Nadlok ba ka? Nalisang ba ka? O may dili lang ka nalisang, kundi are you tired in battling life challenges? Basi gikapoy na ka. Yung ka, Lord, gikapoy na ko, nahadlok ko, gikapoy na ko, nalisang na ko, nini mga hagit sa akong kinabuhi. Kung nalisang man ka, nahadlok man ka, sulti ang Ginoo. Ang sama ako buhaton, Lord. Pagampo, aluhod sa tubangan sa Ginoo. Hilaki ang Ginoo. Sultihi ang Ginoo. Nini mga butanga. Kaya maminaw siya nimo. Ang problema na nato is that sa dihang moabot kada nini mga hagit sa itong kinabuhi at tuon ratanan. Wala nato hinumdumi ang Ginoo. Sa iyang mga saad. Wala nato sultihi ang Ginoo sa atong mga kahadlok o sa atong mga kalisang. Sultihi siya. Nining tanan. O mga igtabang, diha kaniya. Usahay, mosalig na ta sa atong kaugalingon. O gikalimtan natong Ginoo. Pero gayon na, sultihan natong Ginoo. Lord, tabangi ko. Lord, gikapoy ko. Lord, nahadlo ko. Lord, nalisam ko. Sultihan ang Ginoo niya tanan. How do you face challenges in life? Siguro kining tanan, gikapoy ka, nahadlo ka sa mga challenges sa imong kinabuhi. Tungod kay wala tay maayong kinaya sa pagatubang nini. And now we know. Sige, tudluan kita karon sa pulong sa Ginoo sa mga kinaiya, unsaon pagtubang nini. Hinaot nga kini, apply na to sa atong kinabuhi. Ato dadon sa atong pagpauli sa pagatubang ni mga hagit sa kinabuhi. Nga dili tangay malisang, mahadlok nini. Tungod una og labo sa tanan, doon natin positive attitude. Mapinadayonon o may nampuon niya kinaya. Then the last question is, who is Jesus in your life's challenges? Kinsa man siya? Manluluwas lang ba siya sa imong kalag? O manluluwas po siya sa tanang hagit sa imong kinabuhi? O maybe, wala na ilabot si Jesus sa imong kinabuhi sa mga challenges na imo.
He always there. Naa siya kanunay. Kauban siya sa mga hagit sa atong kinabuhi. Kay kanang tanan hagit sa imong kinabuhi, giagian niya kana. That's why ang gibuhat niya dito sa Getsemani, miluhod siya sa tubangan sa man. Og nangayo ang man kung posible, kini mga hagit sa akong kinabuhi, mulabay lamang kini. Apan dili ang akong kabubuton mo'y matuman, kundi ang imong kabubuton mo'y matuman. Mao na ang pag-ampo ni Jesus Christ. Nasa sama kanato, gibati usab ka na niya. Nasa it is wise to come to Jesus. Come to Jesus. Mo nagingon niya in Matthew chapter 11:28. Umari ka mo kanako, tanan ka mong gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Kay papahulayon ko kamo. Saad ka ng Jesus Christ. Nasa during sa mga challenges sa atong kinabuhi, kinsa man si Jesus Christ. Unsa may ang role sa mga hagit sa imong kinabuhi. Unsa may mahimo niya diha kanimo. Sama kang Pedro, nga may unulod siya, mitawag siya, Ginoo, tabangi ko. Kita usab, makatawag ka niya, o may tabang, Ginoo, tabangi ko, nining hagit sa akong kinabuhi. Magadoko ta sa atong ulo, at itugyan kinitanan diha sa Ginoo. Dalaygon kamahan nga langit nun, bisan tinuod sa mga hagit sa among kinabuhi, gipakita nimo Lord, ang imong pagka-Dios. O imo kami gipasabot, nga kining tanan Ginoo, tinuod gayud nga mulabay o moabot sa among kinabuhi. Pero tabangay kami Ginoo nga ma-develop na mo ang pagkapositibo nga kinaya. Nga dunay mga maayong butang mahitabo ka namo. Bisan pa sa mga bagyo, mga hagit nga maabot sa among kinabuhi. Ug salamat Ginoo. Ug tabangay kami, tagay kami kinaiya nga mapinadayonon. Bisan pag Ginoo ginakuso-kuso kami sa mga hagit sa kinabuhi. Magapadayon kami diha sa pagpangalagad, pagsunod kanimo. Kay mao kini ang gusto nimo sa among kinabuhi. Og labaw sa tanan Ginoo, ang matag usa ka namo nga niya karon. Hatagan nimo kami kinaiya Ginoo nga may rampuon. Kamao muluhod o kanunay muluhod diha sa imong tubangan sa pagpangaliyo po kanimo. Lord, panalangini mong mga kanakan nga niya karon, siguro ang uban kanilo hangtod karon nalisang pagyod, nahadlok, dunay kahadlok, dunay kalibog. Ako pa hampo Ginoo, magalig-on ka kanila. Ay mong balang espiritu magapamuhat, mag-administer kanila o mag-comfort sa matag usa kanamo. Nga magapadayon kami sa unan, kay dunay mga bag-ong kinabuhi o bag-ong usab Ginoo nga mga saad nga magyandam ala kanan. Dalaygon kaning tanan Lord, salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagmamahal. Sa ngalan ni Jesus. Amen.